Sa mga balita naman sa labas ng bansa, isang American ang hostage ng ISIS sa Syria, kumpirmadong patay na. At sa Indonesia, sinasalanta ng matinding pagbaha. Ang mga detalye sa Globalita ni Edwin Eusebio. Paralisado ngayon ang transportasyon sa Jakarta, Indonesia. Buso dito ng matinding pagbaha na naging sanhi na rin ng paglikas ng may 6,000 mga tao. Sinabi ni President Joko Widodo na kilala rin bilang Jokowi na nais niyang simulan ang mabilis na konstruksyon ng pagpapagawa sa anti-flood projects tulad ng mga kanal at reservoir. Sinabi ng Indonesian President na may gagawin na ang kanyang pamahalaan para lutasin ang problema ng pagbaha sa Jakarta. Gayunman, kailangan anya ng 1 o 2 taon bago ito matatapos. Sa nangyaring pagbaha, maging ang Presidential Palace at National Museum ng Indonesia ay napasok ng tubig na mahigit sa lalim na 1 talampakan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya ng Indonesia sa pamahalaan nito para sa paglilikas sa mga residente ng mga apektadong komunidad at binigyan na mga ito ng mga inflatable boats. Kinumpirma na ng US officials na patay na ang Amerikanang hostage sa Syria. Ito ay makalipas ang 4 na araw ng salakay ng coalition forces ang mga lugar ng Islamic State rebels. Ayon kay White House spokesman Josh Earnest, hindi pa madetermina ng US intelligence analyst kung kailan at papaano nasawi si Kayla Mueller na kinidnap noong August 2013. Batay sa mga naganap ng linggong nakalipas, naglunsad ng airstrike ang Jordanian forces na pumunteriya sa isang gusali na pinaniniwalaang pinagkukulungan kay Mueller. Ito ay sa syudad ng Raqqa sa Syria. Ayon sa US spokesman, ginawang airstrike noong February 6 sa pakikipag-ugnayan sa US at nakumpirma umano na walang sibilyan sa lugar. Ito ang dahilan kung bakit questionable ang sinasabi ng ISIS na napatay si Kayla Mueller sa mismong airstrike na ginawa ng Jordan forces. Sinasabing nakatanggap ng pribadong mensahe ang pamilya ni Mueller mula sa ISIS rebels na nagsasaad ng naturang impormasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.